Anong sabi mo? Sa tingin ko hindi ka talaga expert. Hindi alam totoo sa peke. Totoo na peke ang isang to. 20 years na ako nag-aaral ng treasure appraisal. Madami din akong natignan ng mga bagay na mas mahal pa dito. Paano naman ito? Malalaman mo ba kung alin ang totoo? Tingnan mo. Tingnan mo na agad. Bakit naman mabili si Mrs. Ganong peke ng painting? Hinapayon kita na tingnan mo na mabuti. Mrs. Gu, siya ba ang asawa ng CEO? Ng Gu Group? Siya nga. Ito ay bili ni Mrs. Gu. Kaya tingnan mo nang mabuti. Nagkamali ba ako? Asawa siya ni Mr. Gu? Kaya paano naman peke ang dala niya? Nagkamali lang ata talaga ako. Pasensya na. Hindi ko lang talaga natignan na maayos at nagkamali ako. Mrs. Gu, totoo nga ang sayo. Mabuti na maatatauhan ka na. Huwag mong gawa ng kwento si Mrs. Gu. Narinig mo naman si Gu Jingxi, hindi ba? Ang painting namin ang totoo. Tawawang nila lang. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at lumabas na kayo ng mga tiyanak mong anak. Sigurado ka ba ng painting niya ang totoo? Sigurado ako. Nakakahiya ka sa ngalan ni Zai Gao Tao. Bakit mo naman kilala ang master ko? Ako ang master ng master mo. Manahimik ka bata. Anong sinasabi mo? Ang Master Zai Go Cao ko ay ang pinakamagaling na treasure appraiser sa Haisheng. Ang master ko ay isang national treasure appraiser. Paano naman ikaw bata kang master ko? Hindi pa sapat ang kakayanan mo, may iba pang makakagawa. Bilang president ng Gu Group, ako ang magpapatunay na ang aking kapatid ay magaling na treasure appraiser. Binabalaan kita na magsabi ng totoo. Kung hindi, baka mapapahiya ka lang. Sisirain mo lang ang reputasyon mo. Huwag kang maniwala sa kanya dahil sinungaling yan. Kayo ng mga anak mo, umalis na kayo. Tatanungin kita ulit. Alin dito ang totoo? Itataya ko ang reputasyon ko. Ito ang totoong painting. Peke ang inyo. Oo, sige. Zai Gao Tao, ang disipulo mo ay nagbigay ng false testimony. Pumunta ka dito. Si Master Zai ang top treasure appraiser ng Haisheng. Bata ka lang, hindi mo siya mapapapunta. Wala na talagang pag-asang bata na to. Kung ano-anong sinasabi. Gusto kong makita kung mapapapunta niyang ba talaga si Master Zai. Master, bakit ka nandito? Narinig ko na ang gawa ni Bai Zeng ay nandito. Nandito ako para tingnan. Hindi ko inaasahan na ipapahiya mo pati ang pangalan ko. Ang reputasyon ko ay masisira mo! Dati ko pang naririnig ang pangalan mo. Sadyang nakaproblema lang talaga kami ngayon. Ang mga magulang na to ay sabay na nagdala ng painting ni Master Zai. Hindi ko alam kung alin ditong totoo at hindi. Matagal lang nagpahinga si Master Bai Zi. Bihira na mga gawa niya. Ngayong araw, karangalan kong tingnan ang painting. Kamusta po, Master Zai? Alin pong totoo at alin ang hindi? Master, siya po ang asawa ni Mr. Gu. Kalokohan! Dapat ay sinabi mo kung alin ang totoo. Peke naman to. Wala akong pake kung asawa siya ni Mr. Gu. Sa dalawang painting na to, itong nasa kanan ang totoo. Pero, ang sabi ni Master Gao. Tama ang master ko. Natakot lang ako na magalit si Mrs. Gu sa akin. Kaya nagsinungaling ako sa inyo. Huwag mo akong tawaging master. Wala akong estudyanteng katulad mo. Si Mrs. Gu ang nagdala ng painting. Paanong peki yan? Kahit ang mga experts ay nagkakamali din. Hinisapot ang salita ni Master Zai para sabing totoong kanila. Tama! Kahit pa magaling siya, ano naman? Hindi niya nga masasabi anong totoo sa pike. Nasa harapan niyo na ang mga ebidensya. Pero ayaw niyo pa rin aminin, ebidensya na nakapabor sa'yo? Siyempre, sasabihin mo ng totoo ang sinasabi nila, hindi kami naniniwala. Hindi kayo naniniwala sa akin? Paano kung ang master ko ang magsabi? Siya ang magaling na treasure appraiser. Pwede ko ba imbitahan si Master Gu dito? Ayos lang ba? Kung hindi ako nagkakamali, madami na siyang nasuri na cultural relay. Paniguradong malalaman niya ang totoo. Tatawagan ko siya ngayon. Nasa Haisheng siya. Siya? Hindi kaya ang tiyanak na yan ang sikat na si Master Gu? Paano naman nangyari yun? Master? Pagpupugay. Nakita din kita sa wakas. Hindi ko inasahan na ang bata mo pa pala. May mga talentado pala talagang katulad mo sa industriya. Pinagpala ang dasya dahil sa'yo. Sa tandang mong yan? Pahay ka na ang batang master mo? Ang babaw mo mag-isip. Hindi mo ba alam na dapat sa isang murang edad ay sikat ka na? Kaya kulubot ang mukha nyo kasi wala kayong pangarap. Miserable ang buhay ninyo. Sabi niya kulubot na daw tayo. Ang sabi ng kapatid ko, matanda na kayo at kulubot na lang ang naiwan. Ikaw tiyanak ka?
Buster, ang aking abilidad ay malayo pa sa kakayanan mo. Pakiusap, tignan mo itong mga paintings. Hindi na kailangan. Tama naman kasi ang pagsuri mo kanina. Pero trinato nila ako na parang bata. Walang naniniwala sa akin. Yan ay dahil bulag sila. Ngayon, alam na natin kung sino ka. Ito ay fake painting. Listado ng painting ko. Anong gagawin ko? Bakit naman bibili si Mrs. Gu ng peking painting? Tama! Sino namang makapalang mukha na magbebenta ng peking painting? Alam ko, hindi ko kunin ni Mrs. Gu kung alam niya lang na peke yung painting. Iisa lang ang masala rin ito. Tingnan mong box tong dalawa. Magkapareho lang. Malamang ay si Gozizi ay nagnako ng painting. Nagwagas ako ng malaking pera. Mabili ko lang ang painting na yan. Hinako ang painting ko. Ikang bruha ka? Pupunitin ko yan. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mo yung painting. Pangit ka. Bakit niyo sinira ang gawa ni Master Baizai? Sayang din ito. Dapat kayo magbayad sa ginawa nyo. Kung hindi papahuli ko kayo sa mga polis. Ang mga dapat mahuli ay kayo. Hinakaw yung binili ng madam namin. Mamamahaling regalo sa principal. Kasalanan nyo din kung bakit napunit ng painting. Kaya kayo ang dapat magbayad dito. Tama, si madam naman talagang pumili nitong painting. Kaya sumira nito. Kayo dapat na magbayad. Tama siya, hindi ba? Kahit na sumusobra na itong Mrs. Gu na to. Pero, hindi ko sila pwedeng galitin. Meron din kayong kasalanan. Pero ang may mas malaking kasalanan ay ang nanay ni Gu Yezi. Narinig mo ba yon? Kung ano sinabi ni Director Chi. Pilisan niyo at bayaran niyo si madam. Kung hindi, makukulang kayo. Mami, kasalanan ko. Di kita naprotektahan ng mabuti. Pasensya na, Mami. Ayos lang yun. Nakalimutan mo pa na si Master Baizai ay may dalawang painting na kay Mami ang isang painting. Ang mga painting ni Master Baizai ay mamahalin. Nagkakahalaga na ilang raang milyon. Isa ka lang namang magnanakaw. Kukunin ko muna. Tara na, sama kayo kay Mami. Mami, narinig ko ng painting ni Master Baizai ay nag-iisa lang. Saan galing ang isang painting? Wow! Wow! Mami, ikaw pala si Master Baizai? Natagalan ka ata sa pagbalik mo. Akala ko naman ay natakot ka na at tumakbo. Baka binili na naman niya yung painting na yan. Ang bilis naman. Ano na naman tong palabas mo? Parang clown lang eh. Tingnan niyo mga sarili ninyo. Mas mukha pa kayong clown. Tingnan niyo to ng mabuti. Pakitignan kung totoo ba talaga tong painting na to. Sige po. Sobrang ganda. Magkapareho lang nung kanina. Imposible. Ang pagguhit ng teknik na to. Talagang gawa to ni Master Baizai. Pero hindi ko pa narinig na dalawang painting na ginawa ni Master. Meron akong original. Bakit ko naman nananakawin painting nyo? May dalawa akong paintings. Ang painting ninyo ay peke. Inakusahan niyo pa talaga ang mami ko. Sa inyo naman yung peke. Hindi niyo alam ang totoo sa peke. Kapal ng mukha ninyo at walang hiya. Peke ba talaga? Totoo bang sinasabi nila? Tayo ang malalagot dito. Peke nga ang nabili ko. Eh ano naman? Kaya ko siyang bigyan ng mamahaling regalo. Hello manang, ko din mo at ipadala ang Mermaid Tears ngayon din. Kailangan ko yan. Anong Mermaid Tears? Zhangxie, alam mong Vicen sample yan ng Young Lady. Alam kong mamahalin yan. Pero nararapat lang yan sa principal. Ipadala mo agad ito, bilis. Kung itanggal ka na. Mermaid Tears? Gawa yun ng isang sikat na designer.
Si Master Yeming, yung asawa nga ng Prime Minister at sa kanya bumili ng design. Pero sabi nila, may misteryosong tao din nakabili. Mukhang si Madam ang tao na yun. Ang galing mo talaga, Madam. Mermaid Tears? Hindi ba't ang kapatid natin ang nag-design nun? Mukhang magandang palabas to. Ang bawat pearls sa kwintas na yan ay nagkakalaga na ilang milyon. Ang pearls na yan ay nagkakalaga na 10 milyon. Yung emerald na nasa gitna ay nag-iisa lang sa buong mundo. Sobrang ganda at nagkakalaga na ilang bilyon. Kahit di namin alam kung paano nakuha ni Gozesi ang painting ni Master Baizi. Mas mahal ang regalo ni Madam kaysa sa regalo niyo. Ayan ang napapala ninyo kapag ininsulto ninyo ang asawa ng presidente. May mga tao talaga na gusto lang magmayabang kahit saan. Kinitulan ng Madam namin ni may ibubuga talaga. Kung ako ikaw, wala na akong mukhang ikaharap para sa iba. Talaga ba? Gozesi, bilisan mo at kunin mo na tong sirang painting mo dito. Gozesi, nababaliw ka na ba? Ulit mong kinakalaban ang asawa ni Mr. Go. Gozesi, pinapayuhan kita na lumabas na lang dito. Mas malaga pa rin yung trabaho mo. Kung di, paano mo mapapalaki ang mga anak mo? Sa panahon natin ngayon, mahirap na maging single mom. Hindi naman siguro dahil nandyan naman yung manager ng Hiyan, mukhang hindi magugutot ang mga anak niya. Tinutulungan siya palaki ng mga anak niya. Pangit na nga kayo, masama pang ugali. Ang mermaid tears na yan ay peke. Ano? Ang mermaid tears na to ay peke? Zihan, paano mo naman nalaman na peke? Dahil ako ang design ng necklace. Pinimigay ko na yan pero hindi si Mrs. Go ang may hawak. Kung ayaw niyong maniwala, ipapakonfirm ko. Pumunta ka sa Asian International Kindergarten event. Ang sabi mo ikaw ang design ng necklace? Nangangarap ka ba ng gising? Si Master Ming ay kilala sa buong mundo. Ikaw ay isang musmus na bata lang. Kailangan mo ng taon na experience para maging designer. Sinong niloloko nyo? Hindi niyo ba alam na si Master Ming ay matanda na? Bakit ka nagpapanggap ditong bata ka? Hindi pa sila nasiyahan sa doll sa painting? Nahibang na sila ng tuluyan. Pinagkakalat ng peke ang kwentas ni Mrs. Gu. Go, Zissy! Pinapayuhan kita na umuwi na kayo ng mga anak mo. Huwag mo na ipaya sa sarili mo. Ang peke hindi magiging totoo. Kahit ano pang sabihin ninyo, kung ayaw niyong maniwala sa anak ko, maghanap kayo ng ibang titingin sa kwentas. Tingin mo ba may pakialam ako? Naaalala ko may kakakilala ko na tinuturo ni Master Ming. Sikat din siya ng designer ngayon. Papamuntahin ko siya dito ngayon din. Hello? Libre ka ba ngayon? Pumunta ka dito. Papatingnan ko ang mermaid chair sa'yo. Tulungan mo kong i-legit check ang kwentas. Pupunta na daw siya. Hello, Mang Tongtong. Di ba tinuruan ka ni Master Ming ng designing? Tulungan mo kong tingnan tong personal design ng kwintas. Tinuruan na nga ako ni Master Ming ng designing noon. Ako huli niyang estudyante. Totoo bang sinasabi niya? Hindi ko na matandaan. Pakiusap, tingnan mo kung totoo. Ito nga talagang mermaid chairs ni Master. Narinig niyo ba yun? Ito ay gawa ni Master Ming ng mermaid tears. Estudyante na ni Master Ming ay nagsabi ng totoo. Eh di totoo talaga. Hindi kita estudyante. Akala mo ba talaga na ikaw si Master Ming? Ang alam mo lang naman ay maglarong bata ka. Huwag niyo na ipahiya pa ang mga sarili ninyo. Walang duda na anak talaga kayo ni Gozishi. Lahat kayo ay makakapalang mukha. Tara, at palabasin natin sila. Ngayon din. Pwede bang umalis na kayo? Gusto niyo kaming umalis agad? Dahil ba natatakot kayong lumabas ang totoo na peke ang kwintas na yan? Bakit naman kami matatakot, Aber? Halata namang totoo ito. Si Messi siguro na mismo nang dalanla dito. Kaya malamang ay totoo ito. Isa pa, ang estudyante na ni Master Ming ang nagsabi ng totoo. Sino nagsabi ni estudyante siya ni Master Ming? Isa lang siyang clerk sa store namin. Dahil sa mga kasalanan niya, tinanggal ko siya sa trabaho. Dapat lang yun! Manager, bakit ka nandito? Pati ba naman estudyante ni Master Ming aapihin ninyo? Hindi ka ba natatakot na magalit si Master Ming? Tingnan mo, lahat ng alahas na gawa ni Master Ming ay dumaan sa aking mga kamay. Sapat na yan, hindi ba? Master, natagalan po ako. Tingnan niyo ng mabuti. Itong totoo at may certificate ang kasama. Bakit walang galit ang kwintas niyo kung totoo yan? Sapat na ito na pruweba na totoo to. Ang kwintas ay dapat may kasamang certificate. Bakit wala kayong certificate? Dahil peke yung dala ninyo.
Bakit hindi na lang kayo umamin? Alam niyo naman ang totoo. Nagmumukha lang kayong ewan. Ngayon, may patunay na peke ang kwintas na dala mo. Nako, malalaman nilang totoo. Naloko lang ako. Nabili ko talaga yan ng 1 milyon. Tama, yun nga. Ang aming madam ay naloko ulit. Peke ang nabili niya. Peke yung painting pati ba naman yung kwintas? Bakit naniniwala pa rin kayo sa kanya? Talaga bang siya si Mrs. Go na sinasabi ninyo? Kung siya talaga si Mrs. Go, hindi niyo pa rin ba maintindihan bakit peke ang dala niya? Kasi nagpapanggap lang siya na siya si Mrs. Go. At si Mami ang tunay na Mrs. Go. Imposible yan. Malaging kumpay ang Go Group. Paano nangyari yon? Hindi ako naniniwala ikaw si Mr. Go. Sa tagal ko na sa trabaho, hindi pa ako nakakarinig na isang bata ang CEO. Tingin niyo ba, maapi ni si Mrs. Go dahil sa mga peke ang nabili niya? Tanga ba kami? Maglabas kayo ng ebidensya sa amin na ikaw talaga si Mr. Go. Kung hindi, mapapahamak talaga kayo. Ako nga si Mr. Go. Bakit kailangan ko pang patunayan ang sarili ko? Wala ka talagang ebidensya. Hindi ba? Anong tingin ninyo? Huwag kayong mag-away. Ako ang napapatunay na si Zishi, si Mr. Go. Imposible. Isa palang batang pasit si Go Zishi. Paano siya si Mr. Go? Pero ang principal na mismo na nagsasabi. Kilala niya din kung sino si Mr. Go. Si Go Zishi si Mr. Go. Pero isa lang siyang bata. Paano may asawa siya? Si Mrs. Go. Peke siya? Siya ay peke na Mrs. Go? At siyang totoo Mr. Go? Ang dami pa naman natin nasabi sa kanila. Sinasabi ko na sa inyo na ako si Mr. Go. Pero ayaw niyo maniwala at pinapalabas niyo pa kami. Ang hilig niyo kasi mangliit ng kapwa-tao. Kaya kayo napahamak. Maganda ng resignation letter. Nakalimutan ko din sabihin. Lahat ng suot niya ay peki din. Ha? Peke ang suot ko? Ginagamit mo lang pala kami? Hindi ko kayo inutusan. Kayo lang nagkusan ko sumama sa akin. Wala ko sinasabi ko si Mrs. Go. Pero nang tinawag ka naming madam, bakit hindi ka tumanggi? Dahil nagkamali kayo. Kinuha niyo ng oportunidad para manloko. Nung panahon yun, dapat ay pinagsisihan niyo ng mabuti. Pero inabuso niyo din ang pagkakalang habang kasama niyo siya. Gazishi, madam, patawarin mo kami. Kasalanan to ng lahat ni Zhangxi. Biktima lang din kami. Kung may malalagot man, si Zhangxi lang yun. Pagka namang binayad sa iyo ni Go Zishi para tumulong kayo sa sinungaling na yan. Ang batang yan ay presidente ng Go Group? Ako anak ng pamilya Go. Makapangyarihan kami. Paano hindi ko alam na isang bata lang nagpapatagbo ng Go Group? Mukhang mayaman na talaga to si Madam. Mukhang bigatin talaga to si Madam. Katapusan ni Zishi. Gorong? Long time no si kapatid ko. Ito na ba yung mga anak mong walang tatay? Kahit nga kamag-anak natin hindi alam kung saan galing tong mga anak mo. Hindi ko inaasahan na nandito pala kapatid ko sa Heisheng. Malapit na akong ikasal sa pinakamayamang lalaki. Hindi ko hayang mangisagawa sila ng tatunin mga anak sa plano ko. Alam niyo, may kumukha siyang hayop. Anong tingin mo, kuya? Manok kaya? May balahibo din siya sa titib. Mukhang tama ka, kuya. Ano naman kung wala kaming daddy? Ang turo sa amin ni Mami, ang confidence na isang babae ay galing sa kanya at di nakasalaya sa lalaki. Tama ang kapatid ko. Si Mami din ang tumuyo bilang daddy natin. Maswerte tayo na si Mami ang nagpalaki sa atin. Tama ang hinala ko. Wala kayong tatay tatlo. Mga hindi edukadong bata. Kaawa-awa. Ang batang to ay mukhang kasing edad lang nila ni Zishi. Kaninong anak to? Mukhang mabait yung mami nila. Maganda din. Hindi katulad sa mami ko na pinabaliwala lang ako. Hindi ba't single mom ka din? Bakit mo yan sinasabi sa mami ko? Tumahimik ka bata. Anak ko si Sing Sing. Akong fiancé ni Fu Tingshen. Principal, alahanin mo na mabuti. Ang batang ito, siya ba talagang presidente ng Go Group? Siya ba talagang presidente ng Go Group? Siya ba talagang fiancé ni Master Fu? Hindi ko siya pwedeng galitin. Siguro dahil sa katandaan ko, kaya ako nagkamali. Siya hindi si Mr. Gu. Mukhang ito si Madam at si Go Zishi ay hindi makasundo. Kung ganun, pwede kong ipagpatuloy ang pagkukunwari ko. Kailangan ko magpalakas to kay Madam. Ay, Madam! Ang asawa ko'y presidente ng Go Group. Nice to meet you. Kilala kita. Ikaw si Mrs. Go, hindi ba? Mukhang naloko kayong lahat ng sinungaling ng babaeng ito. Siya ang maagang nabuntis sa amin. Nakakahiya siya. Pagkatapos nun, mabait pang mga magulang ko.
para i-arrange marriage siya. Pero ang babaeng ito ay mahilig tumabi sa kung sinong-sinong lalaki. Saka nabuo tong mga batang ito, isa lang siyang malaking sinungaling. Tigil! Diyan ka lang! Tumigil ka, miss! Teka lang! Nasa taas siya! Habulin ninyo! Gurong, mabubayag ka din. Gozichi, hindi naman alam na mahal ka pala talaga sa mga lalaki. Kaya pala yung manager sa Hyan ay nakapanig sa'yo. Muntik mo na kaming maloko. Nabuntis bago kinasal? Kahit nga ang tatay ng mga batang ito ay hindi sila kilala. Kaya pala lumaking sinungaling mga batang ito. Hindi sinungaling ang mami ko. May tatawagin ako para maniwala kayo ngayon. Hello, Mr. Fu. Nandito ako sa Haixing International Kindergarten. Mr. Fu? Hindi kaya si... Ikaw bata ka? Bakit ka nanalakit? Tama lang ang ginawa ko. Anong tingin niyo sa amin? Hindi ba't kayo yung nauna? Bakit kayo natatakot? Kaya tama lang ang ginawa ng kuya ko ngayon. Hindi rin nakapagtatakan ang tanga-tanga ninyo. 5 taon din tayong di nakita, pero di ka pa rin nagbabago. Subukan mong saktan ng mga anak at di ko kayo mapapatawad. Go Zishi! Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang panganay anak ng pamilya Go? Walang-wala ka kumpara sa akin. Alam mo bang kaya kitang tapakan ngayon din? Go Zishi! Si Madam Wal gusto kang gawa ng leksyon. Itong babaeng to. Nilalabas mo ng totoong basura mong ugali. Ang sabi ni Xiongzong Guangren na ang mga batang ito ay sinungaling. Dapat ituruan ng leksyon. Hindi kayo tumulad sa young master ng pinakamayamang pamilya. Sobrang layo ninyo. Go Zishi! 5 years ago na wala kang binatbat sa akin. Ngayon naman, walang binatbat ang mga anak mo sa anak ko. Security, palabasin niyo sila. Nandito kami para umatin sa parents meeting. Wala kang karapatan na palisin kami. Ako ang fiancé ng mayaman si Fu Tingshen. Kayo may karapatan ako. Security, palabasin niyo sila. Tumigil kayo! Bakit nandito si Tingshen? Dapat maayos ako kapag siya ang kaharap ko. Tingshen, kasama kong kapatid ko. Ang kapatid ko na problemado at nagkakahiya ang buhay kaya pinalaya sa aming pamilya. May 3 anak na pala siya at inaapi nila ako. Ang anak niya daw si Mr. Gu. Grabe yung mga tinuturo niya sa bata. Alam naman nating respetadong tao si Mr. Gu. Siya yung mayaman si Mr. Fu? Mas pogi pala siya malapitan. Ang swerte ko na makita ko siya ngayon. Mapapalat ba ako sa kanya pag nalaman niyang ako si Mrs. Gu? Mr. Fu, buti nandito ka para tulungan kami. Siya ay si Gu Zishi, isang intern. Pinapanindigan nila na itong batang ito si Mr. Gu. Kung ganun, siya ang nanay ni Mr. Gu? Hindi ba't nakakatawa? Isa lang siyang batang paslit. Paano siya magigisiyo na isang malaking kumpanya? Hindi talaga kapanipaniwala. Hanggang ngayon, nagpapangap pa rin si Gu Zishi. Kahit nandito si Mr. Fu. Mabait pa nga si Madam. Inapi mo nga asa ni Mr. Gu kaya dapat kang mawala ng trabaho. Inawan mong fiancé ni Mr. Fu? Dapat sa'yo maglaw na lang sa Haixing. Sumusobra na kayo. Kayo ay malalagot talaga ngayon. Tingshen, nandito ka ba para sundan kami ni Sing Sing? Security, palabasin niyo sila. Teka! Bakit para nakita ko na siya noon? Pero fiancé niya siguro. Malang may masama din ang galing niya. Bakit siya pinapunta dito ni Zishi? Ako ang magpapatunay na si Gu Zishi ang CEO ng Gu Corporation. Mali pala ako nang akala sa kanya. Di lang marunong mamili. Dahil siguro pa ang napili niya. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Mr. Fu. Sapat na ba yan, Mrs. Gu? Bakit hindi ko alam na may gurang pala akong asawa? Kuya, ayan kasi masyado kang misteryoso. Tapos yung mga empleyado mo ay hindi pa maayos. Saan mo ba sila napulot, kuya? Puro tanga ang nakuha mong empleyado. Tanggalin lahat! Ang batang ito ay talaga si Mr. Gu. Katapusan ko na. Tapos ng lahat. Mr. Gu, nagkamali po ako. Pasensya na. Tinugo niya lang ako. Tama, Mr. Gu. Hindi talaga namin sinasadya. Kahit na may kasalanan kami, nagtrabaho kami ng mabuti. Madam Gu Zishi, alam mo naman nagkamali lang kami. Mabait ka na tao. Pakiusap, patawarin mo kami. Ikaw, kasalanan mo to. Bakit ka ba nagkukuno na asawa ng CEO? Pinahamak po kami. Wala mo sinabi ako si Mrs. Gu. Regular naman itong kasyumera. Bakit niya ako sinisisi? Madam, diba tinutulungan kita kanina tungkol kay Gu Zishi? Tulangan mo ko, madam. Nilagulan din nila ako.
Mali ako. Pero wala talagang kinalaman sa kanila. Halata naman nagsisinungaling siya. Bulag ba talaga to si Futing Shin na to? Natatawa ka ba dahil akala mo bulag ako? Kailanman hindi ako sasama sa mga ganitong babae. Hindi ko siya fiancé. Ano? Manulubo ka din pala. Hindi ka pa talaga mayaman. Ako ang anak ng pamilya ko. Sino ko para question ang katauhan ko? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Ilabas niyo siya dito. Bitawan niyo ako! Huwag niyo ako mawagal! Pagsisiyan niyo to! Madami akong nagawang mali. Pero importante sa akin ang trabaho ko. Sumusubra na din kasi siya. Madam, kakampi mo kami. Nagsagawa kami ng DNA test. At siya yun. Kung positive yung DNA testing, edi siya yung babae na yun noon. Madla mga pigi lang to. Singshen, ang Guzishi na yan ay manuloko. Magulang buhay niya. Hindi niya nga alam kung saan galing tatong anak niya. Huwag kang maniwala sa kanila. Matandang bro ha. Bakit mo naman pinunit ang DNA result? Walang iyang babae. Di ba nagsinungaling ka na ikaw ang pinakamayamang babae sa Haisheng? Mas successful pa kaming mga bata kesa sa'yo. Bakit pa pinunit ang DNA result namin? Masamang babae. Daddy, paniwalaan mo kami. Alam kong hindi magsinungaling sa akin ang mga anak ko. Hindi kaya siya yung lalaking nakasama ko noon? Si Futing Shin ba talaga yun? Nakilala niya ba ako? Gusto ko pang makilala siya. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Pamilya talaga kayo ng mga sinungaling. Pati pamimiki ng DNA, ginawa niyo, hindi na kailangan tingnan ang result. Singshen, maniwala ka sa akin. Sinungaling talaga na ta si Guzishi. Magkunwari siyang ako sa mga magulang ko ng ilang taon. May mga anak din siya ng walang tatay. Sinisira niyang imahe ng pamilya namin kahit noon pa. Magaling talaga mong sinungaling tong si Zishi. Masyado din siya nagsaya nung kabataan niya, kaya tingnan mo nangyari sa kanya. Nabuntis bago kinasal. Nagkunwari din siya anak ng pamilya Go. Paano kami maniniwala sa katulad niya? Gurong, alam mong wala kang kasalanan sa mga nangyari sa'yo. Pero nung nakabalik ka, tinatrato kita ng tama. Wala akong utang na loob sa'yo. Pero ito pang sinusukli mo sa ginagawa ko sa'yo? Di ba gusto mo ikasal ka sa isang matandang lalaki? Kung sino ang tata ng mga anak ko, wala ka na doon. Kalmado siya at matalino. Kung ikukumpara ko siya kay Gurong, sobrang layo ng agwat. May iba akong pakiramdam sa kanya. Pakiramdam ko ay kilala ko na siya dati pa. Siya ba talagang babae nung araw na yun? Miss Gu, matanong lang sana kita. 5 taon na nakalipas. Nandito ka ba sa Baron Hotel? Baron Hotel? Siya talagang lalaking yun. Ako, Singshen. 5 years ago, ako yung babaeng yun. Si Singsing ang ebidensya natin. Singsing, ayun na si daddy mo. Akala ko magkapatid kayo. Ganyan ba trato sa isang anak? Masama kasi ugali niya. Gumawa lang siya ng kwento para di mapahiya na nabuntis din siya ng walang asawa. Magkasarili ka. Ano naman yun sa'yo? Singsing, bilisan mo. Daddy, paano nangyari to? Anak siya ni Daddy? Paano may ibang anak pa siya? Numusobra na tong babaeng to. Siguro ay gusto niya na lang maging Mrs. Fu dahil mukha siyang pera. Paano niyo mapapatunayan na anak siya ni Daddy? Kailangan ko bang patunayan yan? Tingnan mo nga ang young master na si Mr. Fu. Magkamukha talaga sila. Hindi na kailangan ng DNA test. Unang tingin mo pa lang, makikita mo na agad. Hindi tulad ng iba dyan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ayoko sa mga sinungaling. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo, Futing Shin? Hindi lang talaga ako nagsabi sa'yo noon. Nagkalakas loob lang akong sabihin sa'yo. Itong DNA test niyo ni Singsing. Ang gabing yun, ikaw ba talaga yun? Oo naman. Singshen, alam ko na mahirap para sa'yo na tanggapin. Pero may DNA test na nagpapatunay. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tawagan ang ospital para i-confirm. May Fu Singsing bang pumunta dyan para magpa-DNA test? Ano yung resulta? Na-confirma po namin na anak mo talaga siya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Maliit lang pamilyang Gu namin. Natatakot din ako na baka di matanggap ang anak ko. Ayaw ko din na mawala sa anak ko. Pinoprotektahan ko lang anak natin kaya hindi ako nagsalita. Naingitan sa akin ng kapatid ko kaya ganyan ang trato niya sa akin. Natatakot din ako na baka saktan niya si Singsing. Dinala niya ang tatlong ito para makunwari anak mo kaya di na ako nakapagtitimpi. Singshen, pananagutan mo kami ni Singsing, hindi ba? Tama. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Palabasin niyo na sila. Daddy, anak mo din kami.
Huwag kang makinig sa matandang bruha na yan. Ang magandang mami namin na hindi dapat magselos sa bruha na yan. Malayo ang mami namin sa kanya kasi maganda siya at matalino. Hindi mo kami pwedeng paalisin, Mami. Akala ko disente at matinong tao si Puting Shen. Pero lumabas na may anak din pala sila ni Guro. Hindi nila ako aamin. Makinig kayo. Nandito ko para dumala sa event ngayong araw. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Tingin nyo ba maluloko nyo pati si Mr. Fu? Kaya gumawa kayo ng peking DNA result? Dahil gusto nyo makaangat sa buhay? Go, Zesi. Ang galing mo talaga magsinungaling. Planado mo pang lahat. Ang tigas pa rin talaga ng mukha mo. Ewan ko lang din sa tatlo niyang mga anak. Malamang ang tatay niya ay matandang lalaki. Sinungaling kayo. Ang DNA result namin ay totoo. Anak niya talaga kami. Bakit ganito? Nakakaramdam ako ng lukso ng dugo. Mukhang hindi rin nagsisinungaling si Guzisi. Security! Teka lang, Zheng Shen, hindi ka naman naniniwala sa bro yan, di ba? Manulagong babaeng yan. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. tahimik! Desisyon ko pa rin ang masusunod. Miss Gu, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Nasa Baron Hotel ka ba 5 taon na nakalipas? Kahit ano pang sabihin ko, Zizi. Sisingsi ang bunga ng gabi niya sa nangyari sa amin. Ang yaman ng mga ko ay mapapasakin. Go, Zizi. Hindi mo malalaman na anak mo si Zizi. Ere! Umeri ka pa! Sige pa! Ano yun? Ang lalaki ng kapatid mo ay mukhang galing sa pamilyang Fu. Si Puting Shen. Puting Shen? Sigurado ka ba? Pa! Sino dito ang pamilya ni Go, Zizi? Ako ang ina niya. Ibigay mo sa akin ang bata. Parang kakaibang pamilya nila. Anong ginagawa mo dyan? Manganganak pa siya dito. Bilisan mo! Napagkamalan mo lang ata. Akong ibang tao.